Formal greetings po sir, I'm Ronel Pesito and this is our video presentation for our OOP Finals project. So dito po sa postframe.java natin, makita nyo po agad sa taas yung ito pong extends, JFrame at implements cart observer po. Ibig sabihin po nito, isa pong window siya at siya po mismo nag-observe kung may nagbabago po sa cart. And pagtingin po nandito sa ating instructor. Bali dito po gumamit po tayo ng cart get instance. Dito po ginamit natin yung singleton pattern para po siguraduhin na isang cart lang po ang meron kahit po saan sa system. Then tawag po tayo ng product factory load inventory. Yan po ang gumagamit po ng factory pattern para po ma-load yung list ng products namin. And last po is itong init UI. Bali, dyan po para po ma-set up yung visual components. So, dito naman po tayo sa build center. So, dito po sa build center method, ito po yung nag-arrange ng layout po namin. Bali, gumamit po ako ng grid background, grid bag layout po pala. Dito po kasi mas flexible po siya compared po sa iba. And nakita nyo po dito, ito pong weight X po na 0.60 po sa left panel at 0.40 po sa right panel. Bali, ibig sabihin po nito, 60% po ng screen yung product catalog at 40% naman po yung part na ginamit po rin namin dito, yung mga custom colors na naka-define po sa taas, like yung pong background dark and ito po yung panel bag. Para po ma-achieve yung dark theme na looks po. Dito naman po sa right. Ito po. So, ito po yung isang pinakamagandang part po ng code namin. Ito pong on cart update. Bali, since nag-implement po tayo ng cart observer interface, itong method na po na to ay automatic po na tinatawag kapag nag-add or nag-remove po ng item sa cart. Bali, hindi na po kailangang i-manual na tawagin po yung refresh po every time. Bali, nakikita nyo po, dito lang siya tumatawag po ng refresh cart table at refresh product table. Bali, magandang example po ito ng decoupling. Bali, yung cart po na hindi na kailangang alam po kung ano yung UI, basta notify po siya. Sa add to cart naman po tayo. So, dito po sa add to cart method, bali, una po, chine-check po muna natin kung may selected row po sa table. Then kukunin po natin yung quantity sa spinner. Then bago po i-add sa cart, very important po itong part. Ito pong if product.getStock. Bali ito po ay validation para po hindi mabenta yung item kung kulang po ang stock. Kapag okay na po, tatawag po tayo ng product decrease. Para po mabawasan yung inventory life. And then dito naman po sa add item para ma-trigger po yung observer. Then dito naman po sa filter products. Ayun. So, dito po, last po is yung feature po namin sa search. Bali, ito po yung filter products.
dito po, nag-look po kami sa inventory. Chinecheck po namin yung category at yung search string po using equals, ignore case, at yung contains po. Yung po, bali pag match po yung product sa criteria, idadagdag niya po sa filter products list. Tapos tatawag po ulit kami ng refresh product table para i-update po yung nadi-display po sa JTable based po sa new filter. Yun po, thank you. So, dito naman po tayo sa product class. Makikita nyo po agad sa taas yung public abstract class product. Bali, ginamit po natin yung keyword na abstract dahil hindi po natin pwedeng i-instantiate directly po yung product class. Siya lang po kasi yung template o blueprint. Bali, dito po sa variables, ito pong product ID, string name, double price, string category, in stock, and string image path po. Bali, lahat po sila ay private. Ito po ay tinatawag nating encapsulation. Bali, hindi po siya directly accessible sa ibang classes. Para po makuha o ma-change po yung value nila, kailangan po pumas po tayo sa mga public methods o getters and setters. Dito naman po sa constructor. Yan, bali, sa gitna lang po natin iniset po lahat ng properties ng product kapag nag-create po tayo ng bagong item. Tapos dito po sa baba, may mga getters natin tulad po ng get product ID, get name, at get price po. Ito po ang paraan para po makuha ng ibang classes tulad po ng cart o post frame. Bali, yung data po ng product, pero hindi po nila pwedeng baguhin directly po yung variable itself. So yun po. Dito po sa decrease stock, bali may specific method po tayo. Ito po yung decrease stock at ito pong increase stock. So, pansin nyo po dito sa decrease stock, may condition po siya na if open parenthesis QTY, bali yun po, stock. Ibig sabihin po nito, bago niya po bawasan yung stock, kine-check po muna niya kung sapat po ba yung value ng stock. Bali, ginamit po natin to to make sure po na hindi po magiging negative yung stock po namin sa system, which is important po sa post application. So, dito po, lastly, ito po yung pinaka-importanting part po dahil po dun sa abstract po siya, yung get product info. So, paano po siya gumagana? So, ito po, dahil abstract po siya, wala po siyang body dito po sa product class. Ibig sabihin po nito, force po ang ibang subclasses. Halimbawa po, kung may perishable product tayo, na i-override or i-define po nila sarili nilang version tulad po nitong method. Ito po ay nagpapakita po ng concept ng abstraction sa OOP na iba-iba po ang details ng info depende po sa type po ng product. Yun po. So, dito naman po tayo sa product factory class. Pansin nyo po yung method na create product. Ito po. Static po siya. Ibig sabihin po, hindi po nating need or kailangan po mag-create ng object ng product factory para tawagin lang po ito. Bali, dito po sa method na to, gumamit po kami ng switch statement. Yung logic niya po ay simple lang po. Kapag category po ay beverages, magre-return po siya ng bagong beverage objects. Kapag snacks naman po, magre-return naman po ng snack. Ito po ay nagde-delegate sa factory kung anong class po ang i-create. Hindi po natin kailangan mag-hardcode ng new beverage or yung new snack po sa main code po natin. Bali, dito lang po lahat na centralized. So, return. So, dito naman po, kahit iba-iba po yung return type like beverage, snack, household item, lahat po sila ay child pa rin po ng product class. Dito po nagpapakita yung concept na poly, yung polymorphism po.
Bali, yung method po na return ng product type, pero in reality po, yung actual object po na binabalik po ay specific subclasses po. Bali, naging flexible po yung system natin dahil dito. So, punta po tayo dito sa load inventory. So, dito po, ito po yung nagsiserve natin, parang dami database po, initial data loader po. Bali, gumamit po kami ng array list ng inventory at dito po naman nilagay yung mga hard-coded items like yan po itong Coca-Cola, potato chips at dishwashing soap po. Bali, pansin nyo po, sa pag-adds po ng item, hindi na po kami nagtatype ng new beverages, kung ano pa po. Bali, ulit-ulit po kasi siya. Bali, ginamit lang po namin yung create product method na nasa taas po. Ito po. Mas malinis po at mas maintainable po kasi yung code nito, kasi kung magbago po yung logic ng paggawa po ng product, dito lang po sa factory po namin. Yun po, thank you. So, dito naman po tayo sa snack class. So, dito po makikita nyo po agad yung extend product. Ito po yung pagsasabuhay po ng inheritance. Ibig sabihin po, ang snack class ay isang child po ng product class. Dahil po dito, automatic po na nakikinabang po yung snack sa lahat po ng properties at method po na nasa parent. Tulad po nung product ID, name, price, at yung mga getters po. Bali, hindi na po kailangang i-declare po yun dito. So, yung structure po. So, kapag tinignan po natin yung constructor, gumamit po kami ng keyword na super. Ito po super product yun. So, dito po, ang ginamit po namin yung super, bali, tinitrigger po niya yung constructor po ng parent class, which is po yung product. Dito po kami nagpasa ng basic data like price at stock. Tapos po, may unique property po naman ng stock, yung weight po. Bali, kaya nag-declare po kami nito dito sa child class at hindi po namin pinasa parents kasi po hindi naman po to applicable sa beverages o household items po. So, dito po lastly sa get product info. Bali, may nakita po tayong annotation na ito pong override. Ibig sabihin po nito, pinapatay po natin yung original na method po ng parent class at tinutukoy po natin yung sarili po nating version. Ito po yung poly. Bali, kapag tinawag po natin yung get product info sa isang snack object, sabihin niya po yung weight 100. Pero kung beverage po yung object, magkakaiba po siya ng laman. Iba-iba lang po sila ng behavior kahit pares po silang product. Thank you po. So, dito naman po tayo sa user class. So, dito po, makita nyo po dito lahat po ng variables like yung username, password, role, at full name po. Bali na private po sila. Ito po ay standard practice sa, yun nga po, encapsulation. Bali, hindi po natin pwedeng i-direct access po yung sensitive data, lalo na po yung password. Bali, kailangan niya po muna pumasa kailangan po muna natin pumasa muna po tayo sa methods. Yan po. So, dito po sa constructor. So, ito po, simple lang naman po siya. Nag-i-initiate lang po tayo ng values kapag nag-create po tayo ng bagong user. Dito po natin pinapas po lahat ng details like yung role po. Like yung role niya po, kung siya po ay admin or yung cashier po. So, dito naman po sa public boolean is admin. Bale, hindi lang po siya basta getter po, may logic po siya. Pina-check niya po kung yung string po na role ay equal po sa admin. Bali, kung case insensitive pa po or nakatipid po ito sa code namin. Bali, instead po na mag-type pa po kami ng mga .getRole, ganun po, yung may .equal in ignore case. Bali, sa bawat page offering niya po, tatawagin lang po namin yung user.isAdmin. Bali, mas malinis po kasi siya and mas madali pong basahin yung code.
Thank you po. So, dito naman po tayo sa user manager class. So, dito po ito po yung sa user manager class, ito po yung class po namin na nag-handle ng authentication po ng system. Bale, makita nyo po dito, may field po kami na list users. Ito po ay, bali, sinoshow po ng relationship po na tinatawag na aggregation. Bali, ang user manager po ay may list po ng users. Dito po namin hinohold yung mga user accounts na registered po sa system. So, dito naman po sa aming constructor. So, dito po may isang admin account po at dalawang cashier accounts. Yan nga po si Juan de la Cruz at Maria Santos. Bale, ginamit po namin yung array list para po dito para flexible po siya at madagdagan po ng users kung sakaling mag-expand pa po yung system. Bali, for now po, ito po muna yung default account namin. So, dito naman po. Ito naman po yung parang pinaka-important part po ng user manager class po. Bali, ito pong login method. Bali, ito po yung logic para po sa pag-verify ng user. Gumagamit po kami ng for each loop para po mag-iterate sa buong list ng users. Bali, dito po sa loob ng loop, tinatry po namin i-match yung username at password na pinasa po sa method sa mga nakastore sa list. Bali, gamit po itong .equals, check po natin kung exact match po siya. Bali, kapag may nag-match po, ibabalik naman namin po yung user object na yan. Bali, kapag wala naman po, babalik po siyang null. Ibabalik lang po namin yung user object kapag valid po yung login. Thank you po. So, download greetings. My name is Joseph Emmanuel Serrano. So, I'm gonna explain my part sa aming finals project. So, first, nag-create po tayo ng package with Mart. Yung package with Mart po is, ang purpose po nito is para ma-organize po yung project. Kaya po siya naka-group yung mga files po namin. So, next one naman po is yung public class beverage extends product. So, dito po is nag-declare tayo ng class na beverage. Yung extend product naman po, ibig sabihin po nun, ini-inherit niya po yung lahat ng properties and methods ng product class, like yung name, yung price, yung stock, and image path. So, ito po yung inheritance sa OOP. So, next naman po is yung private string size. Ito po yung extra attribute at na unique lang po siya para sa beverage. Kasi po yung sa drinks po, meron po tayong size na small, medium, or large. And naka-private po siya kasi hindi po dapat ma-access directly from outside po. Yung ito po. So, next one naman po is yung public class beverage, yung public beverage po natin. So, ito po yung constructor ng beverage. Kapag gumagawa po tayo ng bagong beverage object, kailangan po siyang i-pass in lahat ng info. Like po yung product ID, name, price, stock, size, at yung image path ng pictures niya po. So, ito naman po is yung super. Ang super po is tinatawag niya po yung constructor ng parents class na product. Ibig sabihin po yung product ID, name, price, and yung etc. po ay ipinapasa niya po sa product para i-handle niya yung beverage. So, next po is ito pong this size, dito naman po ina-assign po natin yung size na pinasa sa constructor, papunta po siya ng size variable ng klase. Like po yung this size, ibig sabihin po nun yung size po ng current object na ito. So, ito naman po yung public string get size. So, ito naman po yung getter method sa size. Kasi po private yung size, hindi mo siya ma-access directly from outside. Kaya dito mo kukunin yung value niya and tatawag ka ng beverage.getSize at i-return mo po siya doon sa size. So, gumamit din po kami dito ng override. So, since sa override naman po is, ibig sabihin po nito is ini-override po natin yung get product info method na galing po siya sa parent class na product.
So, gumagawa po tayo ng sariling version para sa beverage. So, meron din po tayo dito nung nireturn din po natin siya. So, ito pong yung actual content ng method. Gumagamit po siya ng string.format para po para siya gumawa ng naka-format na text yung ito po. Naka-format po siya ng ganito. So, yung mga decimal po, like 2 decimal places into output niya po yung ganito. So, next naman po is yung household. So, ito naman po, yung next class po natin is yung household item Java. So, ayun nga po ulit, nakapackage po ulit tayo ng QuickMart. Same lang po siya nung sa kanina. And then, ito po, yung public class, household item extend. Same structure po siya ng pag-extend ng product. Ibig sabihin po, lahat po ng base info ng isang product, like name, price, stock, and etc. po, ay galing po sa product na class. So, ito po yung private string unit. And ito po, same lang po siya nung kanina. Yung kasong alam po, dito po is unique po ng attribute ng household item ay yung unit. Like place, pack, bottle, para malaman po ng buyer kung isa or isang pack o ilang piraso yung bibilhin niya. Next naman po is yung public household item. So, constructor po ng household item, halos same lang po siya ng sa beverage, pero unit po na ang extra parameter instead na size. So, next po is yung super. So, tinatawag po ulit natin yung super para po ipas yung common info sa product. Yung category po dito ay household. Next po is itong this.unit. So, ito po, ina-assign niya lang po yung unit na pinasa sa constructor sa variable na klase. And public string get unit. So, getter po ulit. Getter para po sa unit. Kapag kailangan mo pong malaman yung unit ng isang household item, tinatawag po ito. So, agad po, naka-override po ulit. So, same idea po sa beverage. Ina-override po yung get product info para po malay sariling format po na display yung household item. Yung output po niya is household, detergent, unit, pack, stock. And then, proceed lang po tayo sa next class, which is yung cart observe. So, dito naman po is konti lang po yung lang po siya. Again po, package po ulit, same lang po nung sa kanina. And then, ito po ang public interface cart observers. Ito po ay isang interface lang po siya na hindi po siya regular na class. Ang interface po ay parang contract or agreement kahit sinong class po na mag-implement nito ay kailangan may on-cart updated na method. Ito po yung observer path pattern namin. So, ito lang po yung method na kailangan i-implement ng lahat ng nag-assign po, nag-sign up bilang observer ng cart. Kapag may nagbago po sa cart, may nadadagdag or naaalis or na-update. And then, so, ayun nga po. Wala pong laman dito kasi ang interface ay nagsasabi lang po kung anong method ang kailangan, hindi kung paano ito gagawin. Yun yung trabaho po ng class na mag-implement nito. So, next po is yung part I. So, meron po ulit tayo dito naka-package. QuickMart po ulit siya. Same lang po siya. Part po siya ng QuickMart package. And then, public class cart item. Ito po yung isang simple class para po ito po yung kumakatawan sa isang item sa loob po ng cart. Parang isang linya po siya ng resibo. And then, ito naman po is dalawang fields po siya ng cart item. Meron po tayong product. Yung product po na binili like Coke, detergent, and others po. And meron din po siyang quantity kung ilan po yung nabili. And then, naka-private po siya kasi para po hindi po ma-change directly from outside. And then yung public cart item po and product in quantity. So ito po is constructor ng cart item. Kapag gumagawa po
pag gumagawa po ng cart item is kailangan sabihin kung anong product at ilan po yung quantity. And then dito naman po is this product, ina-assign niya lang po yung mga pinasang values sa fields ng class. And then dito po sa ito pong public product, get product is mga getter methods po siya para makuha po yung products at quantity ng isang cart item mula po sa outside ng class po. So next po is yung public void set quantity. So ito po yung setter para po sa quantity. Kapag binago po ng user yung dami ng isang item sa cart, like nagdagdag po o nagbawas, dito po taga-update. Like yung void po, siya po kasi yung hindi siya nag-return ng value. Mag-update lang po siya. So next one po is yung public double. Public double get subtotal tsaka po yung return product. So dito naman po is kinukuha nito yung price ng product at minumultiply niya po sa quantity para makuha yung subtotal ng isang item. Halimbawa po may 25 pesos po yung Coke at 3 po yung quantity. Mag-equal na po agad siya ng 75 po yung subtotal niya. And then naka-override po ulit siya. So in-override po yung toString kapag po ipiprint mo o i-display mo po yung isang cart item. Ganito po ang lalabas, like Coke po, halimbawa po times 3 nga po yung quantity niya po is magsa-subtotal po siya ng 75. So ito po yung called method na ng Java kapag may string conversion. So proceed lang po ako sa other next class po, which is po yung cart.java class po. So dito po is meron po ulit tayo, naka-package po ulit siya sa QuickMart. So dito naman po is nag-import po siya ng util.arraylist. Dito po is nag-import po tayo ng arraylist. Kailangan po natin ito para po gumawa po ng mga listahan ng items at observers po sa loob ng cart. And then wait lang, and then public class cart po. Declaration po siya ng cart class. Ito po yung main class para po sa shopping cart ng system. And then ito pong public static final double tax rate is equal to 0.12. Ito po yung tax rate, like 12 po siya, VAT po, naka-static final po siya. So ibig sabihin po yung static po is nag-shared po siya sa lahat ng cart instances po and hindi po siya per object. And then yung final naman po is hindi ito mababago. Naka-constant na po siya. So forever na 0.12 po yung tax niya. And then private static cart instance. So ito po yung variable na mag-hold po ng isang instance ng cart. Ito po yung bahagi ng singleton pattern para po sa isa lang. Para lang po siya sa isa lang palagi yung cart sa buong app. And then private list cart items and private list cart observers. So ito po yung sa array list and dalawa lang po yung listahan niya, which is yung items and observers. So yung items po is yung sa items po is lahat po ng cart item is nasa cart na po ngayon. So yung observer naman po is lahat ng naka-subscribe para malaman kapag nagbago po yung cart, tulad po ng post frame. So next po is yung private cart. So ito po yung private constructor ng cart. Naka-private po siya, ibig sabihin po hindi po siya makakagawa ng new cart from outside. So, ito rin po yung singleton pattern. Pinipilit niya po na isa lang po yung magiging cart sa loob po ng initialize. Yung dalawang ilistahan po bilang empty is yung array list po. So next po is yung public static cart get instance. So ito naman po is yung pamamaraan para po makuha yung cart ng get instance. Kung wala po yung pang cart na ginawa, yung instant equal is naka-equal equals to null po siya. Gagawa po siya ng bago. Kung meron na po yung existing na lang po yung ibabalik. Kaya kahit ilang beses mo po tinatawag yung get instance, isa lang palagi yung cart ng makuha mo. And then i-return niya lang po sa instance. So public void add observers. So ito naman po is nag-add po tayo ng bagong observers sa listahan. Yung if
observers, ito pong line na to is chine-check niya po muna kung wala pa siyang duplicate bago po i-add para hindi po yung dalawang beses po magno-notify ang isang observer. So next naman po is yung public void remove observer. So dito naman po is nag-aalis ng observer sa listahan. Kapag hindi po na po kailangan ng notification, pwede po siyang tanggalin dito. So next po is yung private void notify observers. So ito naman po yung method na tinatawag na every time na may nabago po sa cart, ina-open po siya ng lahat ng observer at tinatawag po yung on cart updated ng bawat isa. Kaya automatic po na magre-refresh po yung UI kahit wala pa pong mano-mano pong i-call. And then next po is yung public void add item. So dito naman po is nag-add po tayo ng product sa cart. Una po, inaayos niya po yung kung existing na ba yung product sa cart, ina-open niya po lahat ng items. Then kung may nahanap na po siyang same sa product ID, dinadagdagan niya lang po yung quantity, tapos tinatawag po yung notify observer at i-return niya po para hindi po magpatuloy. And kung wala pa siyang nakitang ganon, gagawa siya ng bagong cart item at i-add sa listahan. Sa dulo po, meron po tayo ditong notify observers. So ulit po para ma-refresh lang po yung UI. So next po is itong public boolean update item quantity. So dito naman po is nag-update po tayo ng quantity ng isang cart item. Yung unang line ay sinisigurado niya po na valid yung index. Kung wala siyang napunta sa tamang index, is magpo-pulse po agad yung ibabalik. So dito naman po sa cart item po is kinukuha niya po yung item sa given index. Nakasave po yung dati niyang quantity sa all QTY or yung old quantity po. Yung delta naman po is ito po yung difference ng bago at lumang quantity. Ginagamit ito para po malaman kung magdadagdag or magbabawas po ng stock. And next po is yung if new quantity naman po. Kung ano po yung bagong quantity ay 0 or negative, ibig sabihin gusto po ng user na alisin yung item. Ini-increase muna po yung stock ng product para po maibalik yung stock, para po ma-remove po siya doon sa item sa listahan. And then next po is yung ito pong if delta naman po is kung positive po yung delta, ibig sabihin po nag-increase na po yung quantity ng user. So, tinitingnan po muna kung may sapat po bang stock. Kung wala po is magpo-pulse po agad yung ibabalik. And kung may sapat naman po, ibabawas po yun sa stock po ng delta. And kung negative po yung delta is ibig sabihin po nag-decrease po, ibabalik niya po sa stocks yung binawas gamit po yung minus delta para po maging positive po yung value. And then yung item that set quantity naman po is ina-update niya po yung quantity ng item sa bagong value. Ina-notify po ng observer at magtutrue po ang ibabalik. So ibig sabihin po matagumpay po yung or successful po yung updated. And then next po is yung ito pong public void remove item. So dito naman po is para po sa pag-alis po ng item sa cart. And sinisigurado po nito na valid po yung index and kinukuha rin po ng item or na i-remove. And ini-increase po yung stock ng product kasi po ibabalik na yung mga binili. And i-remove din po sa listahan and ino-notify po yung observers. So dito naman po sa public void clear cart is ito po yung checkout. Kapag nag-checkout na po, i-clear lang po yung items. Hindi na po ini-increase yung stocks kasi bayad na po yung na-consume po na products. And ito po yung difference niya sa clear cart po. And then yung double public. So next po is yung public void clear cut po is ito po yung nag-aalis po ng lahat ng items sa cart. Pero una po, ibabalik niya po muna siya sa lahat ng stocks ng bawat item kasi po hindi po nag-checkout pagkatapos nun. And i-clear niya lang po yung listahan at ino-notify yung observers. And then next naman po is yung public void checkout. So dito naman po is ito po yung checkout. Kapag nag-checkout na po yung
tag-checkout na po yung user is i-clear niya lang po yung items. Hindi na po ini-increase yung stock kasi po bayad na yung na-consume na yung products. And then ito po yung difference niya sa clear cart. And then next po is itong public list po. So get items para po is makuha po yung buong listahan ng items sa cart. Usually po para po i-display sa UI. And is empty po is para po malaman po kung wala pang laman yung cart. And true po kung empty and false po kung may laman. So public double get subtotal naman po. So dito po is niloop niya po lahat ng cart items at tinatawag yung get subtotal ng bawat isa. Tapos po ina-add po yung sa total. Sa dulo po is nire-return yung kabuuang subtotal po ng cart bago po yung tax. So ito pong public double get tax naman po is kinukuha po yung tax na 12% or yung 0.12 po ng subtotal. Tinatawag lang po siya si get the subtotal kapag po tapos na po i-multiply sa 0.12. And then public double get total naman po is ito na po yung final na total ng subtotal plus in-add po yung tax. Ito po yung babayaran ng customer. Ito na po yung kabuuhan po. And then ito pong public class get quantity for item is ginagamit po ito para po malaman kung hanggang ilan po ang pwedeng i-order ng isang item. And kinukuha niya po yung current quantity ng item sa cart. Tapos dinadagdag niya po yung matitirang stock ng product. Kaya kung 3 na yung sa cart at 7 pa yung stock, hanggang 10 lang po ang pwede. So magpo-proceed na po tayo sa login frame. So, proceed na po tayo dito sa login frame na class. So, dito po as you can see po is meron po ulit tayong package na Quick Mart. Same lang po siya doon. And naka-import po tayo ng Java Swing po. Then, lahat po ng imports para po sa GUI. Like yung Java Swing po is para po siya sa JFrame, JButton, and JTextField po. And then, ito naman po is ito pong public class login frame extend JFrame is yung login frame po is nag-extend po ng JFrame. So ibig sabihin po ito po yung isang window ng app. Lahat po ng JFrame feature like size, title, close button, and etc. po is available na po dito. And then ito naman po mga private user manager, private JTextField, and etc. is mga field po siya ng class. Yung user manager po is gagamitin po siya para po i-validate ang login credential. And yung text username naman po is yung text box para sa username. And yung text password po is para po siya sa password. And dito po is naka-hide po yung characters kasi dahil po dun sa password field po. And button login is yung login button. And LBL status is yung label status is yung label po para po ipakita yung error or success message. And then this one naman po is yung private static final po. Ito po yung mga kulay ng UI. And static final sila po yung kasi yung constant, hindi po nagbabago. Yung BG dark po is dark blue gray background ng window, and accent yung blue po ng kulay ng para sa button, and etc. po. Ito pong public login frame po is ito po yung constructor ng login frame. Ginagawa po ito ng dalawa. Gumagawa po ng bagong user manager object para po sa login validation. And tinatawag po yung in UI para po sa setup lahat ng UI components. And dito naman po para po sa private void is simula po ng init UI is nagsiset po tayo ng title po ng window na makikita po sa title bar. And nakaset default po tayo ng close operations. Kapag po pinindot po yung X button is magko-close po yung app. And naka 440px wide po tayo, and yung taas niya po is 520px. And isi-center lang po natin yung window sa screen, and hindi po siya pwedeng baguhin ng size ng window kasi po nakaset resizable po siya na naka-equals po siya ng pulse. So yung
yun po is more on screen na po kasi itong login frame, kaya so sa J panel naman po is ginagawa po yung main panel ng window. Naka flexible po na layout na nagpapahintulot po siya ng precise positioning dahil po yun sa grid back layout, and naka-dark po yung background niya. Tapos po yung spacing sa edges is naka 30px top and bottom, and 40px naman po left and right. Tapos ginagawa ko rin pong main container po ng window ito kasi po naka-set content pane po siya. And ito naman pong grid back constraints is ito po yung settings para po sa layouts ng bawat components. Fill po equals to horizontal is papalakihin lang po yung components horizontally para po punan po yung space. And insets, gap po siya ng 6 sa itaas at ibaba ng bawat elements. And yung grid niya po is naka-equal po ng 0. Nilalagay po kasi ng column 0. Isang column lang po yung layout namin. And then yung grid naman po is 1.0. Kukumin po yung buong lapad po ng column. And then dito naman po is ginagawa po yung logo ng title section. Yung logo icon po is ilo-load po dito yung logo image at i-resize po siya sa 80 by 80 gamit po yung get scaled icon. And yung label title naman po is malaking quick mark text lang po siya sa tuktok. Naka-bold po yun na white. And then label sub po is subtitle na point of sale system po. Mas maliit po siya na blue. Then yung text username, i-guess na ba? So dito naman po sa text username is ginagawa po siyang input fields, style field niya po. Ang tinatawag po siya para po i-apply po yung dark theme styling, background color, and yung font at border po. And yung JPassword po is ay parang JText field po siya, pero po naka-hide po yung characters niya po. And then next po is yung dito naman po is naka-set visible true po siya para po nakikita, and text username that record, and then private bold site label, and ito po is sinet po namin siya ng yung text po is naka-gray, and yung font niya po is naka-ganyan, and naka-bold po, and size niya po is naka-12. And ito naman po yung style field is naka-private po siya, and naka-set po ulit ng yung font niya po is naka-plain, and then yung size niya po is naka-13, and yung background naman po is naka-55, 75, and 100, and then naka-text po siya ng white. So dito naman po sa attempt login, yung username po is parang kinocall niya lang po yung kaninang username. So dito naman po is sa button login equals new button is gumawa po ng login button. Yung font, background, and text color po ay nakaset. So set focus painted is false po siya. Wala pong outline kapag focus. And set border painted is naka-false din po siya. Wala pong border. And set cursor, naka-hand cursor po siya, ay nagiging hand pointer po kapag naka-hover. And set preferred size po is ang size po na nilagay namin is 42px, yung height po ng button, and add action listener po kami. Kapag pinindot po is tatawagin yung attempt login. And then next one po is yung key adapter naman po is para pwede rin pong mag-login sa pamamagitan po ng enter key. Gumagawa po ng key adapter ang isang listener na naghihintay po siya ng kapag ipe-press na po. And tatawag po ng attempt login, i-add po yung listener sa parehong username at password field. So, dito naman po sa dito po ang nangyayari, actual na login logic po siya. Kinukuha po yung text sa username field, and para po ma-remove yung extra spaces para po sa password is naka-get password po. Ang tamang paraan po kasi is JPassword field ang type niya. I-return niya po yung character arrays, tapos kino-convert niya po sa string.
And ito po, if yung username naman po is validation po, kung blank po yung username at password is magpapakita po agad siya ng error message at i-return niya po agad, hindi po magpapatuloy yung code. And tinatawag po yung username.manager login para po i-validate yung credential. Kapag may nahanap po yung user na hindi not equal po sa null, is tama po yung login. Ibabago niya po sa color, green po yung color ng status label, is mag-show po siya ng welcome message, tapos gumawa po ng timer na mag-open ng yung sa POS frame po after 600, and mag-short po siya ng delay bago po mag-switch ng screen. And set repeats po siya ng false, isang beses lang po magti-trigger yung timer. Kapag null naman po ang return, is mali po ang login, magpapakita po ng error at pula po yung empty ng password po field para po ma-type ulit. And ito po yung image. Dito po sa last part po is yung image loader method po, is gumawa po ng file object para po sa given path. Kung nag-exist po yung file, i-load niya po bilang image icon at i-resize niya po sa given width and height po nun gamit po yung scale smooth. And para po hindi siya pixelated. And kung hindi naman po mahanap yung file, magpe-print po siya ng error sa console. And kahit mag-fail po siya, hindi po magka-crash yung app. Gumawa na lang siya ng fallback placeholder. Kulay blue-gray po siya na rounded rectangle na ginamit namin. Yung buffer image at yung graphics 2D. Yung tawag po yung G2.dispose sa. So, yun lamang po. Thank you. Good day, sir. My name is Jan Arsundi Sumayaw, and I'm here to present the transaction logger and the main program class. First of all is the transaction logger. Yung transaction logger po is yung class na responsible sa pag-save ng transaction records ng isang log file. And every time na mag-check out ang isang customer, dito nire-record lahat ng details. Example po is yung nabili, magkano, sino ang cashier, at kailan. Then, dito na po tayo sa public class transaction logger. Is dito po dinedeclare natin yung transaction logger class, walang extend o implements. Simple class lang po ng isa lang ang trabaho, mag-log ng transaction. Then next naman po is yung sa private static final string log file. Is dito naman po yung file name ng log file natin. Is static final siya kasi constant. Hindi na ito nagbabago kahit kailan. Ibig sabihin, lahat ng transaction na masisave at mapupunta sa isang file na transaction.log. Then, dito naman po tayo sa public static void log, list, cart, item, and item. Ito naman po yung pangunahing method ng class. Yung log, static siya. Ibig sabihin, hindi na kailangan gumawa ng new transaction logger para tawagin ito. Then, ang mga parameters niya ay yung listahan ng items na binili, yung subtotal bago tax, and yung tax amount, yung grand total, and yung pangalan ng cashier, at yung unique transaction ID. Ito po siya, subtotal, tax, grand total, cashier name, and transaction ID. The next naman po is yung print try writer. Then dito naman po is nagbubukas ng connection ng file para magsulat. Then ginagamit natin yung try with resources which is yung try syntax, and para automatic na nagko-close yung file pagtapos ma-try block kahit may error man. Yung true sa file writer ay append mode. Ibig sabihin hindi mabubura yung laman ng file kapag nagsulat na. Then
idadagdag din po sa dulo para naiipon yung lahat ng transaction record. Then sa string line equal repeat 48. Then dito naman po is gumagana yung divider line na may 48 equal sign. Then equal dot repeat 48 ay isang shortcut para hindi na mag-type ng maraming equal sign ng isa-isa. Ginagamit ito para magmukhang may border yung bawat transaction record sa log file. Then yung string date new equal new simple date format is dito naman po kinukuha yung current date at time ng system gamit ang new date. Tapos kino-convert ng mas madaling basahing format gamit ang simple date format. Yung output naman po nito is yung itsura ng example ko is yung 2026-04-28 14:35:22. Naka ano po siya? Ano nito? Military time. Then dito naman po is yung sinusulat ng file, yung header ng transaction record, yung equal divider, yung title ng QuickMart transaction record, tapos equal ulit para kapag binuksan yung log file mukhang maayos at ma-structure yung bawat record. And also yung sinusulat din dito yung basic details ng transaction and unique ID, kung kailan nangyari at sino yung cashier. And yung ano naman po yung %s is yung placeholder para sa string value at yung %n ay para po sa new line. Pagkatapos ng details, may equal divider ulit para ihiwalay ito sa susunod na section. Then, ito rin po yung column ng header ng item table. Yung %/22s ay left align string na may 22 character na lapad or width para sa product name. And sa right alignment yung 5 character ng width para sa quantity. And yung %10s naman po is yung right align na may 10 character na width para sa amount. And pagkatapos naman po ng header is may negative to divide the line para ihiwalay sila ng actual item. Then ito naman po is dito naman po is niloloop nito lahat ng cart item at sinusulat sa file para sa bawat item. Then dito rin po isusulat yung product name pero pinapapasok muna sa true truncate para hindi hinihigit ang 22 characters. Tapos yung quantity at yung subtotal ng item. And yung %2f ay para naman po palaging may dalawang decimal places ang amount tulad ng 75 pesos .00. Then dito naman po sa print line repeat 40 is dito naman po is sinusulat nito yung computation summary sa dulo ng record. May divided din po muna para hiwalay sa listahan ng item. Tapos sinusulat yung subtotal, yung VAT or yung tax, kung saan yung cart.tax rate multiply by 100 ay para ma-convert sa percentage display na 12%. At yung grand total is pinakadulo is sa pinakadulo naman po is may equal divider para sa isang blank line para may space bago sumunod dun sa another transaction record. And next naman po is yung sa catch input output and exception is
Dito naman po is kapag may error yung file writing, halimbawa, wala kang permission sa folder or puno na yung disk, hindi magka-crash ang app and magpiprint lang po ito ng error message sa console gamit ang system.error.println. And yung system.error naman po ay parang system.out pero specifically para sa error message. Then dito naman po tayo sa private static string truncate. Ito naman po yung isang helper method para putulin ang text kapag masyadong mahaba. Kapag ang length ng string ay higit sa max, kukunin lang nito yung unang maximum 1 character na idadagdag sa dulo. Halimbawa kung ang product name ay extra long product name here at yung max ay 22 mahigit and magiging extra long product na name na lang siya, NAM na lang, dot na lang. Kung okay naman po yung haba, is ibabalik na lang yung original string. Ginagamit ito para masira yung alignment ng log file. Then dito naman po is yung sa public string get log file path. Dito naman po is nagre-return ng full name ay full path ng log file sa computer. Halimbawa yung users-student-document-quickmart and yung get absolute path ang ginagamit para makuha yung buong path, hindi lang ang transaction.log na file name. Ginagamit ito kapag gusto nating ipakita sa user kung nasaan nakasave ang log file. Yun lang po para sa transaction. Then, proceed naman po tayo sa main program. Para naman po sa main program is ito po yung pinakasimpleng file pero pinaka-importante. Ito yung entry point ng buong application. Dito nagsimula ang lahat. Then, sa public class main program is dito po dinedeclare natin ang main program class. Ito yung main class ng buong project. Then, sa public state void main string arg is ito yung main method kung yung entry point na Java application. Kapag pinaran mo yung program, dito una nagpupunta ang Java. Public static void ay yung standard na format ng main method and sa Java na kailangan para makita ng JVM. Then dito naman po sa try, dito naman po is nagsiset tayo ng look and feel application. Yung overall visual style ng UI, yung UI manager that get cross platform look and feel class name ay nagre-return ng Java default cross-platform look and feel na tinatawag ding metal. Ibig sabihin, consistent ang itsura ng app kahit anong operating system ang gamitin. Windows Man, Mac, o Linux. Yung try-catch naman po is para kapag may error sa pag-set ng look and feel, hindi magka-crash ang app and magpiprint lang ng error details sa console para madaling ma-debug. Then sa swing utilities. Sa swing utilities naman po is ito yung pinaka-importanting line ng buong program. Dito actually nagbubukas yung app. And yung swing utilities that invoke later ay sinasabi sa Java na hintayin muna ang kung handa na ba yung GUI threads bago gumawa ng window sa swing. Lahat ng UI changes ay dapat ginagawa sa event dispatch trend o EDT. Isang special trends na dedicated para sa GUI or graphical user interface. Kapag hindi natin gagamitin ito sa
ito at direct na tayong gumawa ng new login frame. Pwede magka-glitch or mag-freeze ang UI. Then, try po natin i-run. And dito naman po is papakita ko po kung paano nagra-run yung program. Run po natin. Ito po siya. First is yun sa login section po. Kailangan po muna mag-login. Ayan po. Then, pagkatapos po mag-login is pupunta na po siya sa mismong pinaka-dashboard, which is yung dito mo makikita yung mga product and category. Ito po yung mga feature, ID ng kada product, and also yung name, category, price, number product, and stock, kung ilan po yung mga stock. Mag-add po tayo. Quantities. Yun, nag-add po. And dito po, pag nag-add to cart po kayo is, makikita nyo po sa add to cart is yung product name, price, quantity, and yung subtotal. Automatic na po siya mag-compute. Add pa po tayo. Beverage. Then dito naman po is yung sa category is pwede po kayo select all or beverage lang kung anong gusto yung beverage, snacks, also yung household, yung panlinis po ng bahay. And dito rin po is pwede rin po mag-search, which is try po natin mag-search yung popcorn. Yan, ito po. Double click then add. Then, pwede rin po i-update yung quantity. Pag kinlik nyo po agad yung quantity, yung update quantity is kailangan po may maglalabas po ng error message na select an item in the cart to update. Kailangan nyo po muna mag-select. Ito, update. Kung ilan po yung magagawin. Kaya pagawin natin 3. Okay. Yan po. Makikita nyo po yung tissue paper is naging 3 po. Then, pwede rin po kayo mag-remove. Yun, na-remove na po. Sama po. Remove. Then, pag nag-remove, pag link nyo naman po yung remove item na wala po kayong kiniklik sa shopping cart is may error message po rin siya na select item in cart to remove. Okay. Pinakauna po, Coca-Cola. Remove. And meron din po dito na clear cart. Pero kung mamaya po tayo mag-clear cart, try po natin muna yung checkout. Okay. Pag nag-checkout po is lalabas po yung mismong receipt. Kumbaga po, pag nasa ibang shopping application po kayo is may mga ganito po muna. Kumbaga, pinaka-final, kung magkano po yung total, lalabas po yung total, yung mga quantity, amount ng kada product name, then kasi yung cashier name, admin user, and yung date, lalabas din po, and yung time. Sabi ko nga po kanina, is naka-military time po tayo. Which is, ito po yung product, and may lalabas po na thank you message. Pag nag-confirm po, yun. May lalabas po ulit na message na checkout complete. Okay lang po natin yan. Yun. Then, next naman po is yung clear cart naman po tayo. Add po tayo. Add. Quantity. Yun.
Then, pag nag-clear cart naman po tayo is may message muna siya na warning message kung clear all items from the cart. Confirmation message po. Pag no naman po is hindi po siya magana. Pero pag nag-yes po tayo is yun po. Automatic po magana. Ito po yung date and time. And logout po. Logout and return to login screen. Yes. Yan. Yun lang po. Thank you.